Wow, may iba't ibang lugar. Paskong kapatid. Bakit kapatid? Hindi ka pamilya? Ha? Bakit kapatid hindi ka pamilya? Pan-turn, higher na. Pangatlo, di ba? Turn. Hello mga kamarites! Welcome back again to my YouTube channel. This is my 4th year para mag-reaction video po ng Christmas Station ID po ng tatlong stations, which is ang ABS-CBN versus JB7 and versus TV5. So for this year, 2024, meron po akong guest na kasama ko po. Siya po yung isa sa mga maghuhusga kung sino talaga ang magaling, pinakamaganda na Christmas Station ID. Ito siya ay artist, ito siya ng MacArthur Leyte. Meron po siyang mga songs sa Spotify and songwriter din ito kagaya ko. Then we've been friends for almost years na, no? Pero nagkakilala na kami ng todo no, nagkasama kami sa pag-judge namin sa Abuyog. Ipapakilala ko na po si Nash Chu. Nash Chu. Hi! Hi YouTube world. Pero di mo tinod nga ngaran, yung totoong pangalan is Jonas Levada. Bakit naging Nash? From the word Jonas, naging Nash. Para hindi siya ganon ka very common na Jonas. Para cutie din. Cutie! Parang screen name. Screen name. Papakinggan po namin yung isa-isa yung mga Christmas Station ID. Then at the end of the video, magra-ranking po kami. Own judging ko kung sino yung first, second, third. Tapos si Nash din, meron din siyang own first, second, third. Siyempre, opinion lang naman yan. Huwag kayo magalit. Char. So ngayon po, pakinggan po namin ang TV5. TV5 din? Oo, play natin. Ang title po ng TV5 is Hatid Saya ang Paskong Kapatid. Bakit kapatid? Hindi ka pamilya? Ha? Bakit kapatid hindi ka pamilya? Sarap ng feeling, pagkarinig ng greeting. Simpleng uy, kamusta na? Mas special ang dating. Merry Christmas na mamasko po. Ibang sayang hinahatid ang usap. Sino yan? Ang bilis ng oras, isang taon nakalipas. Samahang kailan. Next yung timeline, yung storyline. Parang Abuyog. Kaya parang Pasko ng arrangement. Magaling. Yung storyline, klarong-klaro. Tsaka integrated yung advertisement. Nandun lahat ng advertisement. Wow, with Bulaga. Nasa TV5 na. Bulaga, tsaka halos lahat andun lahat ng sponsor data nila. sa video integration. Parang na nilagay nila yung mga sponsors siguro ng video. Hatid saya ng Paskong Kapatid, di ba? Anong masasabi mo sa TV5? Hatid ng Paskong Kapatid. From the title alone, parang focus sila sa hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng
hatid ng kapatid. Dapat kasi 'di ba nasanay tayo kapamilya. Pamilya, focus ng Pasko. Bakit kapatid? But anyways, Brothers and sisters. oo. So siguro nasa may religious side, 'di ba tawag ng kapatid. Okay naman siya, pero hindi ko kasi nakikita pa yung iba. Hindi ba ako makapag-judge? Judge. Sa music, anong masasabi Sa mo? music, catchy, may pagka-catchy siya, pero nakarinig ka na kasi ng mga very catchy na station IDs. Ang napansin ko lang sa hatid ng Paskong Kapatid, 'di ba? Parang rhyme ka. Hatid, kapatid. Normal lang naman yan sa kanila. Unlike sa ibang Christmas station ID, alam mo kung sino yung kumakanta. Pero dito sa TV5, the whole entire song, hindi mo alam kung sino yung Correct. kumanta. Oo, napansin ko parang rin yan. isa lang siya, parang isang babae. Sa TV5, wala talagang kilala na singer. Oh, Dapat sana sa TV5, pinakantasan na nila yung mga sikat nila na mga artista. Since nandun naman yung mga taga Correct. Itbulaga or sino na mga taga doon. Pero in fairness naman, ang ganda naman ng kanilang mga graphics, Yes, yung graphics, shooting nila. Siguro graphics-wise. yes, at saka naka-sponsor sila. Mayroong Yes. mga sponsors ng Kaya nga, iba't ibang integrated ads. dapat, diba, Kaya pinocus nila yung mga joy, mga products. Eden, mga gatas, evaporada. So, Joy, gano'n. okay, napansin. maganda naman, Oo. upbeat. Ang ganda ng arrangement, ang ganda ng Catchy siya, ng catchy. lyrics. Oo, maganda ang ganda ng pagkakagawa ng kanta. Parang old style yung tunog nila ng Correct, oo. 2021. Pero ngayong 2024, parang nag-level up yung TV5 dahil maganda talaga ng quality ng song. Pinagandaan. Sana naman meron na sana silang singer Oo. na Yun- matatandaan yun din. ng mga tao kung Correct. sino yung kumanta. Yes. Kunwari si Moira or kung like sa ABS si Vice Ganda. Maganda. walang singer sa Tony Gonzaga. sa TV5. Meron naman parang si Hindi nila hindi nila sino ba yung highlights. singer nila dyan? Pero iwan ko ba kung nandyan pa rin ba sa TV5 Hindi nila highlights. Yun yung comment ko, hindi na highlights yung mga talents actually ng TV5 ng TV5. as pagkanta. Oo, Pero as pagkanta. feature naman doon. Ang kagandahan din sa TV Sa video, there is a storyline. Yes, klaro yung storyline. Tsaka Paskong Kapatid nga. Oo. Ang kagandahan din sa TV5 na kanilang Christmas Station ID, nasali yung mga kapamilya like yung si Coco Martin kasi napapalabas din kasi yung Every night. yung Beatang Quiapo, Yes. yung ASAP na mga artist nandoon at saka yung mga from kapamilya na nag-a-appear sa TV5. Yes. Thumbs up po TV5. So ngayon naman po, papakinggan po natin ngayon, and number 2 sa aming papakinggan ngayon ay ang JME7 Christmas Station ID 2024. Search mo. Search. Hanggang sumasaya natin sa isa't isa. In fairness, mga upbeat sila ngayon. Disco yard. Parang Noche Buena na. Wow, may iba't ibang lugar. Ganon. Ganon talaga dapat. Na iba-iba natin feature iba-ibang lugar. At Paskong Pilipino naman kasi. Paskong Pilipino naman. Ganito ang Paskong Pinoy. Parang Noche Buena, parang get together yung tema nila. Na-justify nilang title. Title pa lang na-justify na nila. Thank you mga kapuso.
Pasko ng Pilipino. Ganito ang Pasko ng Pilipino. Na-justify nila kasi sa video may mga iba-ibang lugar sa Pilipinas. And then sa music naman, doon ako na napabilib kasi as I observe sa mga music videos ng Station ID, it took like mga 9 minutes, 8 minutes, at nakahaba. Tapos hindi ko pa nakukuha, may tawag ng retention ba? Yung retention, yung music na parang yung chorus niya parang nakakanta ko na siya. Doon sa music video nila, kahit 4 minutes lang na naka-highlight yung chorus, tsaka madali siyang mamemorya, madali siyang kabisiduhin, yung which is yung pinaka point talaga ng station na pag ito nakakanta ko to kasi madali siyang masaulo kasi yung retention kasi nandun, tapos madali siyang kantahin, tapos upbeat pa, 'di ba? So, hard kayo dyan, kapuso. Oo. Nakita ko naman sa JME7, I don't want to say na walang ka-effort kasi hindi yan negative yung parang constructive criticism. Oo, parang hindi, di ba pag sinabing walang ka-effort parang negative. Ang sinasabi ko, yung mag-shoot lang sila sa isang lugar lang, sa studio lang, tapos ganun lang, studio. Baka naman kasi walang budget, ikaw naman talaga. Di ba? The whole video for the 4 minutes, correct, doon lang nakalaan sa studio, pero may impact siya. Correct. Di ba? Hindi gagastos yung GMA doon lang sa studio. Ginado lahat nila ng mga artista, mga staff, mga owners, yung mga CEO, nandun si Guzon. Tapos yun lang, parang pinakita lang nila yung papaskong kasi yung title nila, ito ang Pasko, Pilipino. Ganito ang Paskong Pinoy. Ganito yung Paskong Pinoy. Parang pinapakita nila nga nag get together, kakain, parang Noche Buena. Lang. Sabi nga ni Bitoy, yan ang ganito yung Paskong Pinoy. Puno ng papasalamat. Puro pasasalamat na naririnig natin. Sa isang studio lang, walang outdoor na scene, dalang sa studio lang sila ng JMA, tapos parang nilagyan nila ng mga decorations na parang ito yung Noche Buena. Yun lang. Tapos hindi man pinakita doon yung singers kung sino yung kumanta. Arty lang. Oo, di ba walang kumanta, parang naka-gather lang sila doon. Isa din yung na-observe ko. Walang artist na kumakanta. Hindi ko nga alam kung sino kumanta nun. Parang naririnig ko lang boses doon ni Julian San Jose. Oo nga. Yun lang. Yun talaga naririnig ko. Kasi feeling ko yun lang naman talaga yung artist nila siguro na-emphasize. Siguro mas comment ko lang siguro. Comment! Hindi, actually, syempre, we can have our comments lang naman. Syempre, we have our own opinions naman. So, I know, parang classic na kasi may recording, ganun. At least naman, parang kumakanta silang lahat na nafe-feature yung mga singing artists nila. Di ba? So, good luck sa ranking mamaya. So that is ang JME7, ganito ang Paskong Pinoy. And our last but not the least na papakinggan po namin ay ang ABS-CBN Christmas Station ID 2024. Problem kasi Para sa akin, ang the breadwinner ay yung kayang unahin yung pangangailangan na iba. may kwento kasi sa sarili niya. Gusto ko lang sana na magtiwala. Oo, kakaiyak. Ilan tissue? Vice ganda agad. Nasa movie under this dapat i-showcase talaga nila yan. Kasi papalabas sa Christmas papalabas sa Christmas, so siya dapat talaga naka-emphasize talaga dapat para which is ganun din yung inline siya sa family, sa pag-celebrate ng Pasko, di ba? Kasi sino magsa-celebrate kung walang breadwinner, walang napo-provide, di ba? Wala kang celebrate sa Pasko. Wow, Ann Curtis. Yes, ganda-ganda.
Kim Chiu nga na hindi singer talaga. Sarap ng feeling ko kasi Nilalagay nila dyan, makakanta lang. Hindi, kasi what is my point is, ilagay mo kung sino na kumakanta. Pabili nyo kasama rin. This version of Ang ganda. this version of slowing it down, para nafe-feel mo. Hindi yung common, di ba, na Christmas This station ID na lang. arrangement is for me is the best. Ano, this time. One-third higher na. Clap dyan sa story. It's our story. Our story shine this Christmas. Our story that shine this Christmas daw. Ano i-expect mo sa 25 minutes, di ba? Iba-ibang kwento. That's why the title pala, Our Story Shine this Christmas. Kasi iba-ibang kwento ng buhay ng Pilipino. At saka, there's a heroes, parang may mga heroes dyan. Tapos sa video pa lang, masasabi ko talaga, pinaghandaan, hindi minadali. The music, the retention, nandun. Kasi may mga part doon kasi sa nakita natin sa mga videos ng mga stations, nandun ng mga sponsorship, nandun lahat kasi station, parang ID kasi, di ba? So, nandun, integrate lahat actually, the talents, the movies, the series, parang doon mga tawag doon, yung mga shows ng station na emphasize din. So clap doon sa pinag-prepare ng almost 25 minutes. Grabe ang tagal. O di ba? Anong in-expect mo, di ba? Our Shine this Christmas talaga is our story, which is doon naintindihan ko siya nang napanood ko siya within 25 minutes talaga. Kasi may alam mo na ba sa social media na po-post yung Beanie, may naka-caption, I love Beanie pero what's this? 'Di ba? Kasi totoo lang naman talaga, kasi paano mo memorize ko nasarap na part ng Beanie? 'Di ba? Hindi lang kasi nila nakita yung kabuuang song. So yung part lang ng Beanie yung nakita nila. Pero kung papakinggan mo yung buong kanta, doon mo na intindihan. parang 2% lang naman talaga yung Beanie. Pero doon mo talaga makita, ang ganda pala ng chorus. Sa bridge lang pala. Sa chorus, tsaka actually hindi siya complicated na song. Hindi siya complicated. Sa last part, paulit na lang talaga yung Our Story Shine this Christmas. Diba? Na-memorize agad natin. Naka-LSS siya kasi simpleng lyrics lang yung Our story shine this Christmas, Our story shine this Christmas. Na-memorize na. Parang nakaka-LSS yung song, yung chorus niya. Kakaiba yung chords na ginamit. Hindi siya typical na station ID na ginagawa ng ABS dati, di ba? Alam naman natin na pag station ID, ABS-CBN talaga, pag yung dati nilang mga station ID nag-retain talaga, nakaka-LSS talaga, ginagamit pa nga sa pangangaroling yung iba. Yung mga bata pa rin gumagamit. Yun talaga yung pinaka, kasi pagbata talaga pag Pasko is pangbata. Parang iba yung atake ng ng EBS, which is the kwento ng bawat Pilipino. Kumbaga, there is a lot of story na hindi pa
na-feature. Mas parang hindi lang talaga yung 25 minutes is just short lang talaga yan. Parang marami pa talagang kwentong hindi natin naririnig. Doon na-realize ko dyan sa music video ng clap naman ako sa kanila. Ako naman, ang ganda ng song, yung sa start pa lang, yung parang malumanay muna, yung pagkakakanta ni Vice, tapos habang patagal yung song, pa-upbeat hanggang yung parang uplifting yung song mo. Tapos ang ganda doon ng song na to kasi hindi lang siya one step higher yung key, yung sa chorus, hanggang third step pa siya, tapos yung parang wow, ang ganda, naka-LSS yung song, yung lalo lang yung chorus. Kasi nandyan si Regine, ikaw ba naman? Anong abot ni Regine yun? Mga key of 5? I like kasi na-feature din yung mga singers yun kumanta nandun si Kim Chu. Hindi nga singer eh. Oo. Hindi singer, pero ang point kasi doon na na-realize ko sa video, there's a realization actually on the video. Kahit hindi ka magaling kumanta, as long as you express yourself, yung parang completos recados not for 25 minutes, yung parang busog na busog ka na kasi nandun na yun lahat napapanood mo. Yung iba sabihin, ay ang tagal-tagal kasi matagal, pwede bang gawin nyo na lang, short nyo na lang at least naman 8 minutes, pero siguro gusto nila talaga maipakita at maisiksik lahat talaga doon sa video. Oo, siksik-liglig na kontento yung Christmas Station ID 2024 ng ABS-CBN. The music is parang kahit hindi mo siya lagyan ng kahit anong beat, kahit anong, the story of the song is there. Parang there is something to tell yung kanta na there's something sacrifice on every story actually. So ngayon mag-ranking na tayo para hindi na tayo mahaba-haba nito. Correct, ang haba. Magbigay ka na ng first, second, third mo. Obvious ba yan? Natural. Si ABS-CBN yung number 1, tsaka yung number 2 ko si GMA, tsaka di bale si ABS, si GMA, tsaka si TV5. Yun ang rank ko sa 1, 2, 3. Number 1 ko yung ABS, wala na talagang kontra doon ha. Last year number 1 ko yata yung Kapuso, pero the other year Kapuso yung number 1 ko. For today talagang nagandahan ko ang ABS-CBN. Oo, ang ganda, parang as in talaga. At number 2 ko, gusto kong mag-tie yung GMA at saka TV5 kasi may pagka-similarity lang sila. Nangingibabaw lang yung GMA kasi dahil kay Julian Sanosi, naririnig ko yung boses niya. Tapos sa concept naman, ang ganda ng GMA kasi sabi ko nga kanina, yung parang yung walang ka-effort pa lang nilagay lang sa studio. Pinakita lang nila nga ito yung kami. Yung ganon. Yung sa TV5 naman, nag-shoot talaga sila. Mayroon pa silang mga outdoor location, ganon. So, pero kung between kasi parang tight yung GMA at saka TV5, ibibigay ko na lang yung second sa GMA7 at third ko na lang ibibigay sa TV5. So, yun po. Pareho kami ng ranking ni Nash. Actually, ABS-CBN yung number 1, number 2 is GMA, and number 3 is TV5. So mga kamarites, abangan nyo din rin po kasi nag-compose din kami ni Nash for Abuyog Leyte Christmas Station ID sa December 13 or 15 yata i-launch namin. It's Pasko ng Abuyog. Pasko ng Abuyog, right? So panoorin nyo po, nasa Facebook yata yan sa kay Mayor Lemuel K. Traya Facebook page. On that day, i-promote mo na lang. On that day, panoorin nyo po, at least naman yung town namin, yung Abuyog Leyte. Kahit hindi siya taga Abuyog, i-adapt na lang namin siya sa Abuyog. Okay. Nakatulong din siya sa akin during the making. Siya din yung nag-conceptualize ng kanta, which is yung Pasko ng Abuyog. Abangan nyo yan this coming December 15 or pwede ma-earlier ng 14, depende pa namin kung kailan naman matatapos yung music video. Nash, follow me on Nash True. Actually, it's my personal account. I'm doing a vlog, pero syempre starting pa lang, pero sana ma-follow niyo. Pero and then support my music on all streaming platforms. Nash True na rin, nandun na rin yun. Ganun lang guys, thank you, salamat. Thank you very much. Ako din, follow din ako sa mga nakapanood na ngayon, nakapag-click dito. Don't forget to click the color red sa baba and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. It's me again, Winston J. Ladera TV. Bye-bye!